Pati yung pagpe-fake news nila, ang ICC, ayan, binabantaan na din po sila, mga boss Chipamo, sir. Oh, sinasabihan na din sila. thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately No. and fairly what is said in court. Alam nyo, yung pagpe-fake news nyo, no, yung mga gawa-gawa ninyong mga istorya, lalo lang makakapagpabigat at makakapagpatagal lumabas sa kulungan si dating Pangulong Duterte. O, di ho ba mga kababayan? Or baka mamaya, eto, iniisip ko, dahil nga, di umano, yung magkakapatid daw, o si BP Sara, gusto daw umabot sa 2028 ang dating Pangulo nang nakaoblo upang sa ganon magamit kapag pagdating ng eleksyon, yung sitwasyon at kalagayan ng dating Pangulo, ay sasabihin lang niya, no, mga DDS, taong bayan, gusto nyo ba makalabas na si si dating Pangulong Duterte doon sa pagkakakulong sa kanya? Iboto nyo ako. Ako lang ang makakapagpalabas dyan. Yung mga ganon. Di mo ba, mga bossing? No, kaya daw, ang sabi pa, yung kay Koopman, kaya nag-give up na kasi gusto na daw ni Koopman na ilaban na ng totohanan. Idepensa na ng talagang issue. Kasi kung matatandaan niyo po, nung panahon ni Koopman, mga bossing, puro parang parang yung mga interim release tayo o yung mga ganito, hindi talaga sumasagot doon sa rektahang issue doon sa mga crimes against humanity, etc., etc. Diba? Upang tumagal daw. At sabi nung kaibigan natin, no, sa kanyang vlog na si Pinoy Canada, sabi yun nga daw, para umabot sa 2028 at sabihin na ang vice presidente, pagka nailuklok sa pagiging presidente, ay makakalabas yung kanilang ang dating Pangulong Duterte. Umaabot sila sa punto na nagpe-fake news kung ano yung mga pinagsasabi. O ayan, umaabot na din po sa ICC. Sabi ni RJ, MD, hope di lang 2028 abutin si Digong. Hope lalabas siya by 2051. Grabe ka naman, sir. 2051. Ngayon, 81 anyos na ang dating Pangulong Duterte. Sa 2028, 83. Di ba? O tapos, ilan pa idadagdag mo? 23 years. 83 plus 23, 106. Mga DDS, wag kayong magagalit, ha? Wag kayong magagalit. Tingin ako sa palagay ko, base doon sa huli kong nakita, no, ang dating Pangulong Duterte doon sa kanyang video doon sa ICC habang tinatanong kung ano ang pangalan niya. Hindi, wag kayong magagalit. Ito ay ibabase ko lang doon sa huli kong nakita na tagilid na pong magsalita ang dating Pangulo, nakaganyan na po at mabagal na magsalita. My name is... Tingin ko, wag kayong magagalit, DDS. Hindi ko din naman pinapanalangin. 5 taon siguro. Mahaba na yun. No? Ito ay ibinase ko doon sa itsura niya. Nung nagsasalita siya doon sa ICC, pinapangalanan niya yung sarili niya. At saka doon sa sa Hong Kong. Diba yung sa Hong Kong, tagilid na din pong maglakad. Inakay na nga lang ng mga kasama niya. Kaya nasabi ko na baka 5 taon, yun na yung pinakamahaba dyan. O, tuloy. And above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. And nothing could be more serious than these of criminal activity. Crimes against humanity. Sabi ni Annalyn Ando, di ba nga, sabi ni BP, masamang damo matagal mamatay, kaya matatagalan pa talaga si Digong sa dahig. Sabi ni Sir Russell Pelobello, Boss Mark, walay ng pag-asang makauwi ang kanilang tatay kung hindi abo at karton. Eto, real talk. Ano ang sabi? Gaano kahaba daw po aabutin itong trial ni dating Pangulong Duterte? 10 taon daw po. Pinakamabilis, 8 taon. No?
pero aabot ng 10 taon, mga boss Chipama. Biruin nyo na lang ho, 81 na. O sige, sabihin na nating 8 taon na lang. 89 na. Kaya nga sabi ko lagi kung ang diskarte nila dito, sumasagot nila na sila agad-agad at at hindi yung kasi parang baliktad do eh. No? Kung ikaw alam mo sa sarili mo, wala kang kasalanan. Hindi pag-delay doon sa mga hearing. Yung ipupush mo. Kung hindi, yung mag-hearing agad, malaman agad ang katotohanan, masabi nyo agad yung depensa ninyo. Di ba mga kababayan? Kasi ikaw yung magiging atat niyan, kailangan matapos na to, makakalabas na ako. Dahil ang totoo naman nasa amin ang katotohanan. Atat na atat kang magsabi, dumipensa para sa sarili mo. Pero ang nakikita natin doon sa kampo nila, parang puro po yung delaying tactics. So, hindi naman po mangyayari na kapag eto, hindi na i-hearing itong araw na ito. O wala na yan, skip na yan. Hindi naman po pwedeng ganun. Dahil iuusog lang naman po yun. So, ang nangyayari po, lalong tumatagal ang dating Pangulong Duterte doon sa loob ng Oblo. Di ba, Lito Braga? Ngayon, yung 10 taon o 8 taon, uusog na naman po. 10 taon, magiging 12 taon. Kauusog po, mga kababayan. Gaganti si Inday pag nanalong presidente yan. Kaya no to Duterte sa 2028. Kami naman po, yan, yung mga napapanood nating mga vlogger na mga nagiging kaibigan natin, alam na din naman po namin yun. Ano po? Ako nga, naghukay na po ako dito sa ilalim ng bahay namin. kapag ka 2028 na, bakit ko hindi gagawin yon? Kada pupasok yung mga DDS dito, oy Mark, saan ka magtatago sa 2028? Oy Mark, malapit na kayong matapos. Naghukay na ho ako dito sa ilalim ng bahay namin. Ginawa ko na pong taguan, mga kababayan. Di ba, para nagtatago ka man, nasa bahay ka pa din. Tuloy. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported. Yan ha. Sabi ni Chay Chay, grabe ka, Nino. Hindi. Inire-ready ko lang yung sarili ko. Kasi sa umpisa pa lang mga kababayan, bago tayo mag-vlog ng mga medyo laban sa mga Duterte, tapos makikita mo yung mga comment ng mga DDS na saan ka magtatago? Yari ka na. Yung tipong ipaparamdam sa iyo na papatayin ka na kapag kadating ng 2028. Kaya naghukay na ho ako dito sa ilalim ng bahay namin. Patungo doon sa dagat to, mga kababayan. Para kapag pag nakita nila, si Mark Ramos nandun sa bahay nila, yariin na natin. Pwedeng dumiretso sa dagat. Tapos sakay ng bangka, diretso sa Jamaica, punta ng Honduras. Maghabulan kami. Sabi ni Sir Russell, akala nila maloloko nila ang International Court. Pinapadelay nila ang trial. Di nila iniisip na bawat minuto ng kandila ni tatay nila ay nauupos na. Correct. Ano po? Hindi ho yan Pilipinas. Sa Pilipinas, merong mga tipong artihan, madrama. Diyan, hindi, straightforward. Hearing ngayon. No? Walang baliktara, walang balikuhan. Kung ang hearing ngayon, ito. Di po ba? Kapag sinabi nila na si Tatay Digong hindi pwede mag-hearing ngayon, masama ang pakiramdam, etc. May dinadamdam. Papadalan yan nung mga eksperto sa kalusugan. Aalamin nila kung totoo ba yung sinasabi ng kampo na dating Pangulong Duterte. Ganyan lang ho. Sa Pilipinas, pwedeng mga lumusot. Diyan sa ICC, imposible hong lumusot, mga kababayan.